Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y na kahalagahan ng space. At nandito na tayo sa pang-7, last but not the least. Okay, ayan, naabot tayo. Pag ito natapos, tapos na. Siyempre, natapos na eh. Di tapos na. So, color theory, part 1. So, magkakaroon to actually ng part 1, part 2, and color theory about psychology ng colors. Sa design din at saka principle, importante din kasi siya. So, umpisa na natin itong color theory, part 1. It's all about the color wheel or yung mga primary and secondary. So, ito yung outline natin sa color, yung color wheel, primary, secondary, and tertiary. So, warm and cool. And then yung hue, value, and saturation. At sa who am I, kung ano yung kulay mo. So, sa psychology o kaya sa inyong identity, next topic natin yan. Sa color theory part 2. So, dito tayo sa part 1. Pag-aralan natin yung mag-organize ng artistic idea sa magitan ng paggawa ng ng mga themes, and we will learn how the color wheel works, no? Kung paano gumagana yan. Ano ba, bakit kaya sikat yung color wheel? Alam na natin diyan, may mga teacher sa inyo, 'di ba? Alam na natin 'to nung elementary. Pero ituturo natin sa inyo ngayon kung paano kayo gagawa ng template sa design and paano niyo may apply sa mga ginagawa natin na ano po sa church, yung pagde-decorate or pag yung mga poster. So at least yun ang magagawa natin sa graphic design actually. Ang pinaka-final natin, gagawa tayo ng ng poster natin. So kahit anong poster or announcement, basta merong elements of design. So we will identify also different names ng tinatawag na color groups or schemes. So ito ang color wheel. It shows the connection between colors and organizes these colors into group. Actually, ang color wheel ay nabuo in theory from white light. Okay? White light talaga ang dahilan kung bakit may kulay. And these colors, ina-absorb niya yung mga pigment sa paligid. That's why binibigyan ng white light ng kulay yung nasa paligid niya. Kaya ang tunay na dahilan ng color, fundamental sa color, ay yung white light na tinatawag. That's why may experiment na may isang color wheel, nung pinaikot siya, ano kaya ang lilitaw? Hula nga tayo. Yung color wheel, pag pinaikot yung color wheel ng mabilis, as in parang umiikot siya. Anong lalabas? Hinalo-halong kulay, black? O pag pinaikot, white? Sige nga, answer nga tayo. Pag pinaikot ang color wheel ng mabilis, alam niyo yung parang roleta, anong lalabas na kulay? Black o white? Very good, white. Kasi nga, tulad nga sabi ko kanina, opo, white po. Yung sinabi ko kanina, white light is composed of every colors. Fundamentally, yung tinatawag nating Roy G. Biv. And ito yung kanilang ito yung property talaga ng color is from white light. That's why nung nag-aral kami ng first year kami ng college, meron kaming color theory 1 at saka color theory 2 na subject. Maliban sa graphics 1, graphics 2, talagang isang buong SEM, color theory lang. And then another SEM, color theory again, theory number 2. At ang isang theory, ang black, hindi siya talaga color. Ayon sa color theory, hindi talaga color ang black. Anong color yan? Black. Pero wag naman kayong technical na, hindi naman kulay ang black. Wag naman tayong technical na ganun. Sa pag-aaral lang, in reality,
black is an absence talaga ng white sa fundamental colors, ano. Kaya ang black, ang ginagawa na lang natin para mapatungan yung white na color ay gumagamit tayo ng pigment or kaya tint ng black. So, nai-provide na lang natin yung color na black. That's why ang in-identify na rin natin na color ay black. Okay? So, pero in nature, naturally, talaga ang black, lalo na sa space, ay hindi siya talaga considered as color. Black is an absence of color. So, anong masasabi niyo doon sa ganung theory? Pwede, tama, o mali. O, yan. Try nating mag-express kung sa theory, dahil theory naman to eh, hindi naman ibig sabihin ng theory ay ano talaga, 100%, di ba? So, parang hate is an absence of love. Pag may hate ka, ibig sabihin, wala yung love kasi doon. Or pwede natin sabihin, darkness is an absence of light. Di ba? Kasi kung saan may light, wala nang darkness. And sickness is an absence of health. Kaya pag nawala yung health mo, ang palit sa'yo, sickness. Di ba? So, ayan, si Ate Risa, bukang meron siyang gustong i-share. O sige, pwede po tayo mag-speak para meron naman tayong konting interaction. So, open tayo. Po. Sige, good evening po, Sister Risa. Ayan po, Sister Risa po, papakilala ko lang sa inyo, siya po ay master photographer. Meron po siyang shop o studio. Pag gusto nyong taga Mindanao kayo, babiyahihin niya kayo papunta dyan. Basta sagot niya pamasahe. Sige po. Bibigyan ko po kayo ng, andali lang po, bibigyan kayo ng time kasi alam ko madali kayo mapasarap eh. Bigyan kayo ng 3 minutes, 9:07 hanggang 9:10. Bali po, sa experience ko po sa photography, nung analog pa po, nung film, diba meron po yung tinatawag na double exposure. Parang nasa simbahan, tapos yung mag-asawa nandun sa parang ano. So, ang ginagawa po namin nun, meron po kaming mask na black. So, nung inaaral ko po yun, sabi nung teacher ko, kasi black is the absence of exposure. So, pag clinic mo yun, kung hindi na-expose yung film dun sa black, then you can put another image. Yun lang po. So, tama po ba? Opo, tama. So, kaya po, pwede kang maglagay pa ng ibang image doon kasi hindi na-expose yung film na tinakpan mo siya ng black. Tapos yung na-expose mo na film, alam ba, mukha nung bride, tatakpan mo ulit yun ng black para hindi siya parang mag-double expose ba? Papatong lang yung isang papatong image. Kasi siya. So, doon pa lang sinabi na sa akin na black is the absence of exposure. Pag sa film, nung film time pa po yun. So, yun po. Parang the same din po siya. Opo. Okay. So, tama. Applied talaga, no? Kumbaga, sa theory na ang black is not a color or an absence of color or absence of white or light because yung light nga, nasa kanya yung 7 qualities and character talaga ng invisible color lang talaga pero visible lang siya as white. So yan. So yun yung ka-contemporary ni Yang. Yin Yang no? Black and white. So continue tayo, okay? So color theory kasi yung black and white bago magkakulay, 'di ba? Black and white parang iniisip nila yung white hindi color. Pero actually invisible color talaga ang white. Oo. And black naman, absence of color. And yung white light, kapag na-diffract yung invisible color, diffracted, lumalabas na yung true colors, yung 7 color, which is Roy G. Biv. So, eto nga yun. May Roy G. Biv tayo dito. Magsimula tayo sa Roy G. Biv. Red, orange, yellow, green, blue, violet. Indigo, yung sabi ng isa. Roy G, indigo, violet. So, meron tayong tinatawag na primary, secondary, and tertiary color, which is, alam na natin yan, na ang primary colors are RBY. Sa ilaw naman, RGB. Red, green, and blue. Pero iba kasi sa tinatawag na medium ng color.
sa tint, ganon. Sa tinting, red, blue, yellow talaga ang pinaka-primary color natin. And then, ang secondary color naman, so ito yung primary, pangunahin, foundation, ganon. At mula sa tatlong ito, makakabuo ka ng lahat ng kulay mula dyan sa color wheel. So, yung red, blue, yellow na yan, ito yung primary colors. And yung secondary color naman, pag pinaghalo mo ito dito kayo tumingin sa triangle. Yan, kasi ito, primary siya, no? Yellow and blue makes green. So, ito yon. And red and yellow makes orange. And blue and red makes purple. Kaya secondary sila kasi pinaghalo yung dalawa sa mga tertiary color. So, yan. And yun nga. Blue plus yellow equals green. And next natin, ito yung example. So, pag nakita tayo ng ganyang design or element ng design sa color, so mapapansin nyo na ang element ng design na ginamit dito ay secondary colors. Dito, kanina, ang element ng design dito is primary colors. Kaya mas makikita mo na mas organized ang pagdi-design ng isang graphic designer kung alam niya yung tinatawag na template niya. So, anong template mo? Secondary color ang template na ginamit ko dito. So, meron din tayong tinatawag na tertiary. Kung primary is yung red, blue, and yellow, ang secondary naman ay green, orange, and violet or purple. Ang tertiary colors naman ay yung pinagsama na primary and secondary. Okay. So, pag pinagsama natin tong green at saka yellow, tatapat ito sa yellow-green. Pag pinagsama natin tong orange at saka yellow, yellow-orange. Ito namang red at saka orange, red-orange. Red and purple, red-purple, and purple-blue kapag yung blue at saka purple. So, yan yung mga tertiary color. No? Madali nang alam na natin to basic. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo
Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa